Isipin mo ang senaryong ito. 10 tao sa loob ng isang high-pressure meeting room. Lahat sila ay nakatitig sa iisang problema. Lahat sila ay nakabasa ng parehong datos. Dahil sa kultura nating pakikisama at yes, boss's mindset, lahat sila ay mabilis na sumang-ayon sa direksyon ng kumpanya nang walang tanong-tanong. Pero sa gitna ng ng nakararami, may isang dahan-dahang nagtaas ng kamay. Siya ang taong hindi lang basta tumitingin siya ay nagsusuri. Pero may isang tahimik na nagtaas ng kamay at nagsabing, "Wait lang, sirs and ma'ams, kung itutuloy natin ito, asahan nyo na sasabog ang problema nating exactly 3 months from now." Kanya-kanyang tinginan ang mga kasama niya. Ano raw? Bakit? Sa isip nila, masyado lang siyang bida-bida or over-analytical. Nagtakang lahat dahil on paper, mukhang, okay? Pa naman ang workflow. Walang red flag. Walang error code. At walang indikasyon ng kahit anong krisis. 1 month. 2 months. Pero boom! Eksaktong 3 buwan ang lumipas. Nangyari ang mismong problemang sinabi niya. Sabog ang system. Chaos sa office. Habang ang lahat ay nagkakagulo dahil sa unexpected delay na sinabi mo na noong una pa, ang asul na stickman natin, chill lang siya. Mapapaisip ka, mas marami ba siyang alam? Mas nag-aral ba siyang mabuti kaysa sa kanila? Ang sagot, hindi. Hindi ito tungkol sa dami ng memorized na facts o sa pagiging sip-sip sa boss para magmukhang matalino. Ang totoo, gumagamit lamang siya ng ibang lente upang tingnan ang mundo. Isang pananaw na nakakakita ng logic sa gitna ng gulo. Kaya tandaan mo to, ang pagiging iba ng takbo ng utak mo ay hindi nasusukat sa isang papel. Linawin natin ha, hindi ito tungkol sa score mo sa entrance exam o kung gaano kakabilis mag-solve ng X and Y. Kalimutan muna natin ang mga percentile at rankings. Ang pag-uusapan natin ay yung hidden wiring ng utak mo, yung mga habits na hindi nasusukat ng kahit anong board exam o PRC license. Dahil sa totoo lang, habang ang lahat ay busy sa pakikisama at pagsunod sa uso, ang mga katangiang ito ay madalas magmukhang nakakapagod, nakaka-isolate, at prangkahan tayo, sobrang hindi komportable sa harap ng ibang tao. Linawin muna natin ang isang malaking misconception. Akala natin, ang pagiging matalino ay puro lang pagsaulo ng reviewers o bilis mag-compute ng sukli sa palengke. Hindi ito tungkol sa kung sino ang may pinakamaraming medalya noong graduation. Ngunit iba ang natuklasan ng mga psychologist mula sa Western Ontario University. Hindi lang ito tungkol sa kung gaano ka kagaling sa standard na paraan. Pinagkumpara nila ang dalawang klase ng utak. Ang isa, parang super fast calculator mabilis ang output. Pero ang isa, ang wiring o mismong istruktura ay sadyang iba. Dinisenyo para makakita ng koneksyon sa mga bagay na akala ng iba ay walang kinalaman sa isa't isa. Alam nyo, hindi lang ito basta mabilis mag-isip. Ayon sa research, NG Western Ontario University, hindi lang upgraded ang speed nila. Ang mismong blueprint o wiring ng utak nila ay sadyang magkaiba para mas madaling ma-visualize. Isipin nyo ito. Kung ang karamihan sa atin ay gumagamit ng standard camera lens, yung sapat lang para makita ang nasa harap, ang mga taong may mataas na analytical mindset ay laging naka-wide-angle lens sa wide angle, habang ikaw ay nakatingin lang sa isang detalye. Sila ay nakikita na pati yung mga bagay na akala mo ay walang kinalaman sa usapan. Kaya kapag may problema sa opisina, habang ang iba ay nagpapanik sa sabi ni boss, sila ay nakikita na kung paanong ang delay sa isang department ay konektado sa buong sistema ng kumpanya. Punta na tayo sa unang senyales. Alam niyo yung mga taong hindi talaga nakakasabay sa latest chika sa pantry? Unang katangian, wala silang pakialam sa kung ano ang sikat. Habang ang buong bansa ay tutok sa trending na teleserye o bagong TikTok dance, sila
Deadma lang. Hindi sila nakikikisama sa hype dahil lang ito ang sabi ni boso ng barkada, habang busy ang lahat sa pag-dissect ng plot twist ng paboritong soap opera. Ang atensyon nila ay nasa ibang bagay na mas functional o complex. Hindi ito pagmamayabang. Sadyang iba lang ang priority ng focus nila sa simula. Iisipin mong KJ lang sila o sadyang piling lang ang taste. Akala ng marami, hindi lang sila marunong makisama. Pero may malalim na psikolohikal na paliwanag dito na hindi lang basta pagiging loner. Ayon sa research mula sa Surrey University sa UK noong 2019, ang mga taong may ganitong mindset ay hindi nakakakuha ng parehong dopamine hit mula sa typical socialization kumpara sa pag-solve ng complex problems. Ayon sa 2019 study ng Surrey University, ang mga taong may mataas na intelligence ay mas masaya kapag nag-iisa. Hindi ito dahil sa pagiging suplado, kundi dahil mas malalim ang internal world nila kaysa sa ingay sa labas. Mayroon silang tinatawag na high stimulation threshold. Ibig sabihin, kailangan ng utak nila ng mas mabigat na input para masatisfy, kaya naman, mabilis silang mainip sa mga nilalamang may mababang antas ng stimulasyon. Yung tipong tapos na silang mag-isip bago mo pa matapos ang intro ng kwento mo. Kahit nagre-relax, hindi tumitigil ang makina. Sa kanila, ang panonood ay hindi lang entertainment. Ito ay isang decryption process. Habang ang buong pamilya ay umiiyak sa climax ng teleserye, ang utak nila busy mag-audit. Bakit hindi tumawag ng pulis? O ang labo ng script na to? Hindi pasok sa timeline. Sinusuri na nila ang bawat logic gap at butas sa kwento. Kaya huwag kang magtaka kung bakit habang ang lahat ay kilig na kilig sa plot twist ng teleserye. Ikaw ay busy sa pag-calculate kung logic-defying ba yon. Mas gusto mo ang raw facts kaysa sa sugar-coated na content. In a culture of pakikisama and constant noise, ang pagiging analytical mo ay madalas mapagkamalang pagiging malamig o boring. Ikalawang katangian, hindi ka basta-basta nagpapadala sa panic mode ni boss, habang ang buong team ay nagkakagulo sa resulta. Ikaw ay nakafocus na sa root cause. Let's do a quick experiment gamit ang isang senaryo na siguradong pamilyar sa inyong lahat sa opisina. Imagine this. Isang project management board o Gantt chart na punong-puno ng pula. Red flags everywhere. Delay dito. Backlog dun. Ang normal na response? Maghanap ng sisisihin o mag-OT ng walang plano. Imagine, laging delayed ang team project ninyo. Ang reflex ng karamihan sa opisina? Mag-panic at magsabi ng, hala, bakit tayo late? Gandahan pa natin ang trabaho. Kayod pa. Guys, sa halip na madala sa emosyon, tumitigil ka para tignan ang kabuuan ng makinarya. Dahil ang lente mo, iba ang nakikita. Kung paulit-ulit ang delay, may depekto na sa sistema mismo. Hindi sa kasipagan ng mga tao. Hindi sapat ang tiyaga kung butas ang balde. Ang tawag dito sa psychology ay isang espesyal na uri ng pag-iisip. Tinawag ito ni Keith Stanovich na System 2 Thinking. Ito yung mode ng utak mo na ayaw sa shortcuts. Mahilig mag-audit ng logic. At hindi basta-basta nadadala sa bugso ng damdamin. Tingnan niyo ang timeline na ito. Dito natin makikita kung kailan talaga gumagana ang processing power natin. Sa corporate world, karamihan nag-iisip lang kapag OTE na o kapag galit na si boss dahil may sunog. Pero ang high IQ mindset, nag-Audi audit na yan bago pa man pumutok ang issue. Habang ang iba ay nakarelax sa pakikisama mode, ang utak mo ay parang may magnifying glass na naghahanap ng errors sa future deliverables. Sasabihan ka niyan ng, "Hoy, masyado kang advanced mag-isip," o "Wag kang killjoy." Pero hindi yan ka ba? Nakikita mo lang talaga ang bitak sa hinaharap na hindi paabot ng radar nila. Dito na tayo papasok sa susunod na level.
Ang katangiang madalas mapagkamalang, pagiging pilosopo, ikatlong katangian, hindi nila basta-basta nilulunok ang impormasyon. Kahit pa sabing sabi ng eksperto o viral na ito, laging may teka muna factor sila. Sa mundo ng social media, kapag may nabalita, ang daling sumunod sa agos para hindi ma-OP kapag may bagong data o chika. Karamihan tatango na lang para walang gulo. Pero ang wide-angle thinker, may sarili silang built-in filter. Sinasala nila ang bawat anggulo. Hindi sila basta naniniwala dahil lang maganda ang pagkaka-edit ng video, tatanungin nila, ano ang sample size? Sino ang nagpondo sa research na ito? Sa opisina. Mukha silang mapang-asar o bida-bida. Pero ang totoo, allergic lang sila sa maling logic. Sa mundo ng psikolohiya, epistemological vigilance ang tawag diyan. Isang 2021 study mula sa Helsinki University ang nagpatunay na ang mga taong may mataas na IQ hindi basta-basta nagiging marites sa impormasyon. Hindi sila cynic o nega na gusto lang mangbara sa meeting. Ang priority nila ay precision. Pero once na-verify nila na tumpak ang data, sila ang magiging pinaka-solid na tagapagtanggol ng proyekto nyo. Pang-apat na senyales, iba ang currency nila. Sa mundo ng corporate, habang ang lahat ay naghahabol ng diskarte para sa mabilisang promotion o commission, sila ay mas interesado sa estruktura kaysa sa personal na yaman. Hindi ito guni-guni lang. Tingnan nyo ang data na ito. Parang report lang na pinalusot sa gitna ng isang board meeting. Sa isang malawak na survey ng Mensa sa Amerika, yung mga taong may IQ na 130 pataas na gulat ang mga researcher. Hindi paano yumaman o how to get rich ang paborito nilang usapan. Habang tayo ay abala sa sabi ni boss o sa susunod na sahod, ang utak nila ay parang laging may binubuhay na makina. Ang pinaka-interest nila, paano ba talaga tumatakbo ang mundo? Mas prioritize nila ang deep logic kaysa sa fast cash. Gusto nilang malaman ang bakit bago ang magkano. Sa gitna ng ating pakikisama culture kung saan ang goal ay laging makisabay sa agos para hindi out kapag may wide-angle lens ka, mas nakikita mo ang problema sa mismong sistema. Imbes na mag-focus lang sa personal mong ambisyon o kung paano magpapabibo kay boss, dito pumapasok ang hilig nila sa pag-deconstruct ng mga pangyayari sa paligid. Imbes na makitsismis sa ano ang nangyari sa balita, ang tanong nila ay, bakit pinapayagan ng sistema natin na mangyari ito? Hindi sila kontento sa surface level na paliwanag. At dahil hindi sila basta-basta kumakagat sa status quo, lumalabas ang ikalimang senyales na madalas ikagulat ng marami. At ang panghuli. Ang pinaka-kontrobersyal sa lahat, hindi automatic ang respeto nila sa titulo lang, hindi sila nadadaan sa power trip o sa haba ng pirma sa email signature. Sa mundong mahilig sa yes. Bosses at ganyan na talaga ang kalakaran ever since. Ang mga linyang to ay walang talab sa kanila. Hindi sapat ang dahil sabi ko para mapagalaw ang mindset nila. Para sa kanila, ang otoridad ay dapat may resibo ng katuwiran dahil mas matimbang ang lohika kaysa sa posisyon. Madalas silang mapagkamalang rebelde o bida-bida sa opisina. Pero ang totoo, ayaw lang nilang maging bahagi ng isang maling sistema. Ang tahimik na pasanin. The silent burden. Akala ng marami, jackpot ka na kapag ganito ang logic mo. Pero sa totoong buhay, nakaka-isolate ito. Sa gitna ng tawanan sa pantry, ikaw yung laging out of place kasi iba ang radar mo. Hindi lang ito basta feeling. May basehan ang bigat na nararamdaman nyo. Ayon sa isang 2020 study, NG Pittsburgh University, the higher the IQ, the higher the probability na maramdaman mong hindi ka naiintindihan ng mundo. Para kang gumagamit ng 5G signal sa lugar na naka-analog pa. Isipin mo na lang, ikaw ay isang wide-angle lens sa mundo ng mga standard lenses.
Kita mo ang buong picture. Pero mahirap humanap ng kaparehong frame. When you operate with a wide-angle lens, you see the gaps others miss. But here's the trade-off. The wider your lens, the harder it is to find someone viewing the world the same way. Ito ang tahimik na sakripisyo ng mga taong ang utak ay nakaprogram sa logic kaysa sa pakikisama. But let's be clear, hindi ito isang kapansanan o sumpa. It's simply a cognitive structure. And just like any architectural structure sa opisina o sa tech, ang istruktura ay pwedeng i-modify at mas palawakin pa. Paano mo nga ba ihahack ang sarili mong perspective? Step 1. Ilagay ang sarili sa mga sistemang hindi mo home court. Kung tech-savvy ka, subukan mong magbasa tungkol sa classic literature o psychology. Force your brain to process a logic that isn't your default. Para hindi ka lang basta magaling. Kailangan mong matutunan ang sikreto ng mga top performers. Tinawag ito ni cognitive flexibility sa psikolohiya. Ito yung kakayahan mong lumipat mula sa isang pananaw patungo sa iba. Hindi yung basta, sunod sa agos lang, dahil sabi ni boss, o dahil yun ang trending. Ngayon, paano mo ba to sasanayin sa gitna ng pressure sa trabaho o sa buhay? Ikalawa, huwag iwasan ang discomfort. Aminin natin, ang utak natin ay likas na tamad at laging gustong magtipid ng enerhiya, kaya mas pinipili natin ang comfort zone kaysa sa pag-analyze ng bagong system. Ang growth ay nangyayari sa labas ng nakasanayan. Parang workout lang yan para sa iyong mental muscles. Sanayin mong i-hold ang tanong na bakit nang mas matagal bago ka mag-conclude. Huwag kang basta-basta mag-settle sa okay na yan o dahil lang sabi ni boss. Hukayin mo ang root cause hanggang sa mag-make sense ang buong system. Hakbang 3. Tamang paggamit ng Alone Time Default Mode Network. Ikatlo, gamitin ng tama ang alone time. Hindi ito yung scroll to death sa social media habang naghihintay ng Grab. Kapag mag-isa ka ng walang cellphone, dun pumapasok ang utak mo sa default mode network. Dito, ang mga scattered thoughts mo ay biglang nagiging cohesive patterns. It's not idling, it's processing. Ang intelligence ay hindi lang basta numero o board exam result. Ito ay kung anong lente ang gamit mo sa mundo. At kung nakita mo ang sarili mo sa videong ito, huwag mong isiping sira ka. Iba lang talaga ang lente mo and that's your edge.